gaganunin mo. Eh, ikaw na lang umisa eh! Nag-pushi niya ako, sir eh. Lumabas kayo lahat! India, balinin mo to! Magkailangan, kung yung magamit ka, ngayon na! Grabe yung boss ko. Sinabi niya sa bodyguard na papabaril ako. Dahil lang po, nagluto ako ng hansupo sa babae niya. Yung babae niya po sa taas, nung nakaraang mga araw po, inaakyatan po namin siya ng leftover na pagkain kasi yun po yung utos ng boss ko. Okay. Mga meat po yun, sir. Ayaw po ng babae kasi po, hindi daw siya matutunawan. Kaya yun po naisip ko. Ayaw niya scrambled makarne. egg. Opo, scramble egg tsaka hotdog. Okay. Yun po, pinatawag niya po ako sa office. Yun, nagmumura siya doon. Meron po kasing nakarating sa amin na balita na ito pong si Mr. Timmy Tan ay nagsampara po ng kaso laban sa inyo sa NBI sa kasong cyber libel. Babakapang kita, ma'am, doon po sa kaso na grave threat na isasampa mo. At kapag kayo po dinimanda naman ng cyber libel, ako pa rin po babakap sa inyo. Thank you po, Idol. Thank you po. Barilin mo ito. Inutusan niyang kanyang bodyguard na si India. Code yun ng isa niyang bodyguard. Gusto ko ng follow-up. Ito ay isang kaso na tututukan ko to up to the last. Wag lang sanang magpa-areglo itong kasambahay. This is a test case. Isang bilyonaryo versus isang kasambahay. Kasi ang sinasabi ng maraming netizen yung nakapanood ng video, ang hustisya para lamang sa mayayaman. Lalo pa ito isang bilyonaryo. Paano si kasambahay? Test case to. Let's see what's gonna happen. Kaya nga po, todo tutok tayo rito para masiguro na hindi madidihado dito si kasambahay. Umpisahan natin kay Attorney Freddy Villamor kasi siya yung pinahawak natin ng kaso. Si Attorney Villamor po ay isang seasoned trial lawyer. Marami na itong hinawa mga kaso. Marami beses na ito nakita ng courtroom, bakbakan sa korte. Attorney Freddy Villamor, magandang hapon. Good afternoon, Idol. Good afternoon po sa ating mga viewers at listeners. Nakausap mo kanina yung kasambahay, sinamahan ng reporter namin dyan sa inyo. Ano yung assessment mo rito, Attorney Villamor? Tingnan po ni Rosel kanina, pinanood namin yung video. Sa akin, let's make it simple. Let's just file a case for grave threat, which to me is very, very clear and very sustainable with evidence na lalong-lalo na document po yung pangyayari by virtue of a video na na-record ng ating kasambahay na si Rosel. Okay. So matibay na ebidensya yung sa video, yung pagsabi niya doon sa kanyang bodyguard na barilin niyan. So tantamount to grave threat talaga yon. Threat po yun kasi it is a threat na pinapapatay niya yung kasambahay sa kanyang bodyguard. Ang balik kasi nitong si Timmy Tan, itong anak ni Lucio Tan, is cyber libel kasi in-upload mo yung video nang walang paalam sa akin. Pamamahay ko yung nangyari yung sigawan natin at binidyohan mo at hindi ko alam. So, cyber libel versus grave threat. Well, unang-una po yung pag-upload, yung pag-record niya at pag-upload niya, to me, it's a matter of self-preservation. Kasi kung hindi niya ho in-upload yon, hindi nakarating sa attention ni Idol sa inyo, at hindi natin natulungan. Baka by now, kung ano na nangyari doon sa ating kasambahay. So yun po, yung pong pag-upload ng video was done without malice or any ill will, but it is by virtue of her instinct for self-preservation. It's a matter of survival for her. Kaya niya po in-upload yung video yun na yun. At malinaw naman ang intention niya ay para makarating sa attention ng inyong programa at matulungan siya. Okay. So, isasampa na natin ng kaso agad-agad laban dito kay Timmy Tan. We're already working on the complaint. Baka by Monday or Tuesday po ma-file na natin yung complaint. Ito ngayon, Atty. Villamor, kasi nabasa ko yung ilan sa mga comments ng mga netizens. Bilyonaryo yan, baka walang mangyari sa kaso. Well, ako po naniniwala naman po sa ating hustisya. Naniniwala po ako sa ating mga prosecutor sa Department of Justice at sa ating mga korte. Kasi po ang importante lang naman ay meron tayong malinaw na ebidensya. And they will always side with the truth as long as they are able to sustain that truth with evidence. Panawagan ko sa ating mga kinaukulan, sa hawak ng kaso nito mga kinaukulan natin, kasama siguro dyan yung Department of Justice. Nakatutok po rito ang taong bayan kasi test case po ito para sa Wanted sa radyo. So ito po idadalhin ko po sa 21 million subscribers namin. Mapapanood po nila ito palagi. So, doon po sa hawak sa kaso dito na piskal, I'm just letting you know, this is not a warning, this is not a threat. I'm just letting you know na yung mata ng taong bayan nakatutok po
So dapat handle this with care, meaning maging fair po kayo. Dahil kung hindi, alam niyo po siguro mangyari, manggagalitin po yung taong bayan dito. So ako po ay nananawagan lamang sa mga taga-DOJ. Kasama dyan mga piskal, judge, kung sino-sino pa. So Attorney Villamor, nakausap niyo po si Ms. Rosel at nasabi niya ba sa inyo na seryoso siya sa pag-file ng kaso? Kasi ako rin natatakot, tulad ng ibang netizen, na baka after 1 linggo, 2 linggo, makipag-usap itong si bilyonaryo at magpapaareglo na itong si Rosel. Nakita mo ba na talagang gusto niya i-pursue yung case? Yan, syempre, Idol, yan ang unang-unang inalam ko sa kanya. Kasi as I've said, katulad naman na sinasabi from every time na may tinutulungan tayo na tutulungan natin sila as long as hindi sila magpapaareglo ng kaso nila. In fact, she was very, very definite in saying na hindi po siya magpapaareglo. At in fact, may pinakita siya sa akin mga messages na nag-reach out sa kanyang gusto siyang kausapin at hindi niya na nire-replyan yun. Ang mas concern natin ngayon, Idol, dapat is her security. She is now staying in a place na sa tingin ko naman secured na siya ron. Yun lang, we have to assure her safety, Idol, para sa ganun ma-assure natin yung pagtuloy-tuloy ng kaso. Ma'am Rosel, Po, kumusta po kayo? okay naman po kasi at least po na natulungan niyo po ako kanina po. Yun nga po, nakipagkita po kami kay Attorney Villamor. Sinabi ko po lahat, pinakita ko po lahat doon na willing po akong sampahan siya ng kaso po. Hindi Ma'am. po ako magpapaariglo katulad ng iniisip ng marami na pera-pera lang at uurong ako. Hindi po ganun. At Salamat. natatakot po ako sa seguridad ko, sir, kasi wala pa akong maayos na tulog. Simula po nangyari yun. Ma'am, ganito. Okay, wag ko kayo magsalita, wag kayong bagbagit ng mga lugar. Kami po ay hahanap ng isang safe place na matitirhan nyo. Ako po mag-sponsor noon. All the way hanggang sa matapos pa yung kaso. Okay? Opo. Opo. Kung kinakailangan, palipat-lipat namin kayo sa isang hotel na para hindi kayo ma-pattern, hindi kayo matunton. Kung kinakailangan, kukunan namin kayo ng apartment, gagawin namin yon o townhouse, kung ano pa man. O condo, okay? Condo unit. Salamat po, Idol. Sige. Salamat po. Narinig mo naman po, sinabi ni Atty. Villamor, malakas po yung laban natin. Malakas. Opo. Yun po. Kanina po. Hihina na lang ito, mabaliwala lahat ng ito kapag kayo po ay nakipag-areglo. Hindi po mangyayari yun. Thank you. Siya raw po ay nakikipag-reach out. Sabi niyo po, nakikipag-reach out na siya sa inyo? Kinokontak niya kayo? Marami pong nag-reach out sa akin, Sir Rafi, na ayusin na lang daw. Kahit po Barangay XO po doon sa, sa Green Hills. Pero sabi ko po, hindi ko po, kung ipa-cyber libel niya po ako, gawin niya po yung gusto niya. Ako po, di ko po uurungan yung niya po. Good. Ma'am, kung cyber libel lang pag-uusapan, mababaw po yan kumpara sa grave threat. Opo. At narinig mo naman explanation ni Atty. Villamor, pati si Atty. Gary Tungol, nag-explain na rin ng unang nakausap natin siya, yun sa baba pala sa Idol Action. Mas malakas po ang laban natin, mas malakas po yung kasong grave threat kaysa cyber libel. Sa iyo, Opo. dinodocument mo lang yung pangyari sa ngalan ng self-preservation. So maintindihan po kayo ng korte yun. Okay po. Salamat po. Okay. Yung pong cellphone nila, wag mo muna sigurong i-turn over. Instructions na kami dyan tungkol sa cellphone kasi kailangan natin yan for forensic examination ng kinaukulan either sa NBI o sa PNP. So, if ever man na magpilit yung complainant o yung si Mr. Timitan na ibalik, i-refund na lang po natin siya sa naging gastos siya sa cellphone. Kasi ayon po kay Rosel, binigyan siya ng perang pambili. So, ibalik na lang po natin yung pinambili nila dun sa cellphone. Unang-una, hindi rin naman siya pwedeng kasuhan ng theft sa cellphone because wala yung tinatawag na intent to gain na required na element sa theft. Hindi niya man po yun kinuha para mapakinabangan niya. Kinuha niya yung cellphone kasi again, it's a matter of self-preservation on that part na binidyo niya gamit yung cellphone at binidyo niya yung nangyari yun. So kailangan niya dalhin yung cellphone kasi yun ang naglalaman ng kanyang ebidensya ng pangyayari. So wala tayong tinatawag na intent to gain doon sa pangyayari ginawa niya pagdala niya ng cellphone. At willing naman refund na lang yung 6,000 at ang ibinigay. Ay, ako nang bahala kahit na 3 times may refund. Ako nang bahala mag-refund. Iba kasi yung cellphone nabila na ng may-ari at pinahawak sa kanya versus binigyan siya ng pera ng may-ari, bumili ka ng cellphone para gamitin sa bahay. Opo, pero as I've said, kung pera yung binigay, depende natin ibalik rin ng pera yung kanyang ibinigay. Kasi unang-una, very substantial or very importante sa atin yung cellphone.
sa pag-usad ng kaso na ipafile natin. Ayun. So, pag nagpumilit tong si Timmy Tan, sasabihin na natin, o sige, magkano ba yung cellphone? O 5,000, 10,000, ito na 10,000, quits na. Opo. Eh kung magkaso man ho kunyari ng TEP, idadali naman natin yung cellphone at i-explain natin sa piskalya. Bakit na talaga? So, walang kasong tip doon. Wala po. Kasi gagamitin din natin yung cellphone bilang ebidensya. Opo. Attorney Villamor, paano naman yung cellphone niya na hawak-hawak nitong si Timmy Tan? Wala pa po tayong idea kung ano na nangyari doon. Siguro, hingin din natin, ibalik niya yung cellphone na yun. Would it help kung ipasabpina din natin yung mga kasambahay na iba sa driver kasi off-air, ilan sa kanila nung una gusto magtistigo para i-vouch itong kasambahay. I don't know kung ngayon ay papayag pa rin yun, pumutok Well, na. Idol, if you will ask me now, I'd rather be quiet about it because we will be revealing our strategy. At alam mo naman kung i-reveal natin at baka ma-preempt tayo. Kunyari, kung malaman niyang may balak tayong isang Pinay makasambahay na iba, baka influensya na yon. Kaya at this point in time, I really cannot say if it's necessary or not. Because if you will ask me, ako po'y naniniwala na yung kwento lang ni Rosel, backed up by that video, is enough to establish probable cause. Ayun, sapat na. Ayun sa akin kasi, para mapakita din na may pattern talaga ito ng pang-abuso sa mga dati niyang kasambahay. Maybe in due time, either raffle, pwede naman natin pasagpina pagdating na sa korte yan. O depende sa magiging depensa niya. Pag nagdepensa talaga siya na kinakailangan natin ng rebuttal evidence using other witnesses, maybe that's the time na magpapasagpina pa tayo. Sa iyong malawak na karanasan bilang isang trial lawyer, is this the first time na ang isang maliit na tao, nakabangga niyang isang napakalaking tao, bilyonary pa at that, at anong naging tsansa nung maliit na tao na demanda sa kanya? Tulad nito si ma'am, isang kasambahay, dinidemanda niya itong si Timmy Tan na anak ng isang bilyonaryo. Well, ako, ayaw kong magsalita kung mananalo ba o hindi dahil sa mayaman ng kalaban natin. Kaya nga po yung Lady Justice natin ay blindfolded. Hindi niya po tinitingnan yan kung mayaman o mahirap ang isang taong nagdedemanda. Ang importante po para sa atin is back up our claims with evidence, and we have evidence, and I believe we will be able to see this case to its judicious end with Rosel prevailing kahit na po bilyonaryo pa ang kalaban natin dito. Very good. And of course, with your help, with your backing, tingin ko po makukuha natin ang hustisya. Napakalaking bagay po na ang isang kaso ay nasa consciousness ng public habang tinatrial. At doon po isang malaking deterrent po yan para sa mga kinauukulan na tignan at bigyan ng patas na treatment ang isang kaso. You use the word deterrent. Okay, I like that. So, ako po ay nananawagan sa mga mamamayan na nakapanood nito, sa mga subscribers po ng Rapid Tulfo in Action. Now, yung inyo pong suporta dito kay Miss Rosel, papakitang suporta sa kanya, it will be a deterrent for those authorities na mag-isip na kampiyan siya itong si Timmy Tan just because he has all the money. So kayo po ang magiging deterrent. Kaya nga po, nananawagan po ako na inyong suporta. Lahat po tayo tututukan natin to make sure na yung mga kinaukulan na mag-handle sa kaso nito hindi magpadalos-dalos at magiging patas. Salamat, Attorney Freddy Villamor. Yes, sir. Ito naman po ang pangako natin sa ating mga followers at supporters. Bilang abogado po, ipinapangako ko po ang buong pwersa ng aming law office para matulungan po si Rosel at makuha ang siyang hinahanap niya. Magandang hapon, Attorney Villamor, sir. Salamat po. May lilinawin lang po ako. Sige po, ma'am. Doon Go ahead po, sa ma'am. video po. Yung pong sinasabi kasi mostly sa comment po na binigyan ako ng tapos ganun lang niluto ko kaya talaga magagalit yung boss ko. Hindi po ganun yung pagkasabi, sir. Hindi po binigyan niya ako 1,000. Ang sinabi niya po doon sa video na pinagkalat niya po doon sa mga kasama ko na 12,000 yung sahod ko tapos ang alam ko lang lutuin is hotdog. Yun po yun. Hindi po na binigyan niya ako cash na 1,000 po. Okay, sige, very clear. Pero hindi po yun ang importante. Importante doon sa video, yung binantaan kanya, yung inutusan yung kanyang bodyguard na bariling ka, yun talaga ang pinakalaman po ng video na yon, na doon siya madidiin talaga dapat. Yung pag-utos niya sa bodyguard na barilin yan, diyan siya mayayari. Kaya nga sabi ko, test case to. Bilyonaryo versus isang kasambahay. And si kasambahay, merong bala. Bala ng kanyon kung tutusin. Okay? Bala ng kanyon dahil yun ang talagang magdidiin dito kay bilyonaryo. Nanawagan ulit ako for the last time sa mga netizen, tutukan po natin ito lahat para maging deterrent po sa mga gustong hawak sa kasong ito
yung hawak sa kaso ito ng mga otoridad, lilitis sa kasong ito na sila po'y maging patas dahil alam nila nakabantay po ang mata ng bayan. Sige po ma'am, huwag mo iba ang telepono. From now Okay on, po. lahat po Thank ng you po, klaseng tulong Idol. bibigyan namin. Magandang hapon po madam. Okay po. Magandang hapon po. And sa muli, para kay Timmy Tan, kung nakikinig ka, bukas po ang aming programa para kayo po ay magsalita kung gusto niyo. Sabi niyo, kumuha kayo ng abogado. Sige, kung gusto magsalita ng inyong abogado, welcome po dito. Magkapagsalita ng inyong abogado, bibigyan namin ng ample space o espasyo yung inyong abogado para magsalita. Pero so far, si Timmy Tan at yung kanyang mga abogado, kasi maraming ata abogado kinuha, ayaw na magsalita, di ko mabibig. Then karapatan niyo yun.